Hi, hello. Kumusta mga kababayan ko dito po sa Malaysia? Kumusta kayo po? I hope everything is running smoothly sa inyo or sa atin lahat dito sa Malaysia. And of course, mga kababayan ko, mga kapatid ko po dito sa Sabah East Malaysia, particularly dito po sa Kota Kinabalu. And huwag natin kalimutan din, hindi ako makalimutan, ang magbati din tayo ang mga overseas Filipino workers natin sa iba-ibang parte ng mundo, no? Kumusta kayo? How are you? And sana okay na okay ang buhay ninyo. And of course, wag natin kalimutan ang mga kababayan natin, mga kapatid, mga relatives, mga loved ones natin dyan po sa Pilipinas. Walang typhoon ng Pilipinas. Okay na okay ang weather condition ninyo po. But alam ko na mainit pa rin ang ulo natin dyan sa Pilipinas. Hindi lang kayo, kami din dito sa Malaysia, ang Filipino community, mainit din ang ulo namin dahil hanggang ngayon po, we cannot see, we cannot see, or we do not hear, we cannot see, na mayroon na po, maskin isa lang po, nakulong na. Yun na mga tao involved sa flash control scandal na involving billions and trillions of taxpayers' money. Ano kaya? Bakit kaya hanggang ngayon wala pa? Ang dami silang mga rason, ang dami silang mga promesa, promises given to the public. Ang mga, sabihin natin itong ICI or Independent Commission for Infrastructure. And let's see kung tuloy na ito po, Blue Ribbon Committee ng Senado. Sabi nila, it will start on November or resume sa November 14 next month. I hope they will resume po. Kasi sabik na talaga ang mga Filipinos po. They want to know. And what is happening po sa case na itong very big scandal dyan po sa Pilipinas. In fact, this is the biggest scandal in the history of the Philippines when we talk about corruption issues or corruption scandals. Mayroon tayo yung PDAF and mayroon tayo ito. Itong 1.3 trillion yata, if I'm not mistaken po, because there are some people, some quarters are saying that the money involved in this flood control project, anomalous deals, involves something like 1.3 trillion. Imagine trillion po. And kaninong mga pera yon po? Pera natin yon. Pera ng mga overseas Filipino workers. Pera ng mga ordinaryong Pilipino dyan sa Pilipinas po. Everyday nagbayad tayo ang tax natin hoping na ma-improve din ang mga public facilities natin, ma-improve ang buhay natin. But ano nangyari po? Instead nag-improve ang buhay natin for the past several years or more than 1 decade, Ganun pa rin. Every time dumating ang bagyo, ang typhoon sa atin po, parehas the same problem we encounter. Baha ang lugar natin. Mayroon namatay. Nasira ang mga gamit natin. Mga personal household items natin po. Dahil nagbaha ang lugar natin. Bakit nagbaha? Dahil wala pala ang flood control projects. Despite ang dami talagang pera po allocated for this project, flood control projects po. And hindi lang flood control projects, we must remember itong mga school buildings natin, hospitals natin. Ano nangyari po? What happened? Sana lang itong investigation will sabihin natin end up with a good result po. When I say good result, ibig sabihin po, we will see people involved will be put behind bars. Pero hanggang ngayon, more than 1 month na po, wala nangyari po. Lahat na lang salita ng salita. You cannot blame. Ang gobyerno, you cannot blame sa publiko kung galit na kami. Kung galit na kami po. Dahil we don't see any concrete evidence po showing na you are really doing your work properly to protect the interest and welfare of every Filipino, regardless mayaman siya or mahirap siya, senior citizen siya or middle-aged class siya,
or mga kabataan natin po. Wala po, wala. No? Lahat na lang itong every now and then we hear ang mga mayroon na, we are going to file cases sa mga tao na ito. Suspended na sila sa trabaho nila. But what we want is, ikulong na. Ha? Ilabas na din ang sino talaga ang mastermind. Ha? Ang mastermind dito po. And the other thing is that later on we'll be touching on anong diferensya between the pork barrel or PDAF and itong flood control projects. Ano kaya po? Sa inyo, sa palagay ninyo po, mayroon ba yung diferensya o wala? Ha? Mayroon ba yung diferensya o wala? But before we will touch on that thing, now let me inform you sa mga kababayan ko po dito sa Malaysia, particularly dito sa Sabah, let me inform you na ongoing pa rin ang ASEAN na summit natin dito po sa Kuala Lumpur. No? Sa Kuala Lumpur. And umalis na kanina ang presidente ng Amerika, si President Donald Trump, umalis na para Japan. Para Japan ba yun niya? Japan, and then I think he's also going to South Korea po. Mayroon din siyang mga meetings doon. So kaninang umaga, nakita natin po, umalis na si President Trump. No? Maganda ang departure ceremony niya po. And kahapon, during the opening of the summit, maganda din. Nakita natin ang presidente together with our Prime Minister ng Malaysia dito po si Datuk Sri Anwar Ibrahim. No? And welcome to all the delegates, all the leaders, ASEAN leaders who are participating in the ongoing ASEAN summit. And of course, nandiyan na po ang presidente natin, si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. or BBM po. Now, I noticed something, kahapon, saka sa mga news lumabas kagabi, and of course replayed this morning. During meron sila mga pictorial pa, no? Naka-line up lahat talaga mga ASEAN leaders, mga presidente, prime minister po. Nandiyan ang bagong prime minister sa Japan, si Sanea ba yan? Sanea Takaichi, no? Nandoon din. And when they were lined up, doon po, yun nag-cross silang hands nila, gano'n, no? To show that they are united. Parang wala ko nakita ang presidente natin, si President Ferdinand Bongbong Marcos. Bakit kaya, no? Late ba siya? Or ano ba? May sakit ba? Or ano po? Or intentionally, he did not attend yung pictorial. Bakit kaya? Did you notice? Kayo mga kababayan ko po, huso, no? Huso ang pictorial po. Did you notice na wala doon si President Ferdinand Bongbong Marcos? I think kami dito sa Sabah po, sa Malaysia, we would like to hear something, a word or two coming from, maybe not directly from the President, si President Ferdinand Bongbong Marcos, but siguro from yung spokesman niya, spokesperson niya, si Attorney or Undersecretary Castro, Claire Castro, no? Maganda sana if she can share a word or two, explain to us bakit wala doon si President Ferdinand Bongbong Marcos. But definitely, I'm not saying wala siya sa summit, no? Definitely, nakita din natin po yun. Dumating siya sa Malaysia Saturday afternoon po, no? He was maganda, warm welcome sa kanya po, red carpet. So, 100% nandito si President Ferdinand Bongbong Marcos. But, yun ang insidente na yun, or that pictorial, no? Wherein I was expecting, nandyan, proud din tayo po, Pilipino tayo, no? Nandyan ang presidente natin. I hope mali ako po. Siguro, may problema sa mata ko po. I hope may problema sa mata ko po. But I was really trying. In fact, nag-replay ako po, wala talaga ang presidente natin. Sana lang po mali ako, no? Sana lang mali ako. So, okay, ang ASEAN Summit will continue until 28 po. And I think ang presidente natin at saka mga ibang leaders
excuse me, mga ibang leaders po, I think they're going back to their respective countries sa October 29. Kasi ang last day of the summit will be October 28. October 28. So, yun lang po. Yun lang po. And wala masyadong balita tayo dito sa Malaysia tungkol what is really happening dyan po sa Pilipinas, especially itong scandals natin po. Dahil this week, wala talaga hearing. Be it sa Blue Ribbon Committee or dyan po sa ICI. No? In fact, last week, nag-announce na ang commissioner, si retired Justice Andres Reyes. Sabi niya po, may hearing this week. But after 2 days, na-retract siya po. Sabi niya, hindi matuloy ang hearing today. So they will schedule it in later dates. And the date will be announced. Because why we are waiting for this week po? Dahil he announced, Commissioner Reyes announced that he will make it public na ang hearing. But unfortunately, walang hearing, walang public hearing din po. No? Walang public hearing. So may mga negative, positive criticism, no? Sabi, some of them are saying, ano ba ito, nabudol na naman tayo, no? And some are saying, yeah, we have to understand also na they have to do the preparation. But anong klaseng preparation ba po for you to be able to make the hearing open to the public, covered by television networks dyan po sa Pilipinas, covered by the media, covered by everybody, no? Anong klaseng preparation ba? I don't know what kind of preparation. But anyway, sige lang po, what to do? Yun na mga announcement nila, na they can retract it, no? After a day. So, wala na tayong magawa. But do not blame kung galit ang mga tao, no? Galit ang mga tao. And then let's hope that itong Blue Ribbon Committee, again, to be chaired, most likely to be chaired again by Ping Lacson, because the other day he stepped down as a chairman of the Blue Ribbon Committee, but recently si Senate President Tito Sen already announced that most likely 97-98% po babalik as a chairman si Senator Ping Lacson. Okay naman yan si Senator Ping Lacson po. He's a police chief, PNP chief noon. Is good in investigation. And let's see po. And nag-promise din si Senator Ping Lacson in the event he will be the chairman na mayroon tayo. He will schedule another Blue Ribbon hearing come November 14. And they will be inviting interesting witnesses or resource person po. That also includes si Orly, ang technical sergeant, marine sergeant po, si Orly Guteza. He is the one who appeared in the Blue Ribbon Committee and linked ang pangalan ni former Speaker Martin Romualdez dito po sa skandalo or sa scandal. According to him, he's one of the escorts of former Congressman Saldico, who they were instructed to bring a total of 35 suitcases loaded accordingly, with the cash money po, cash money sa bahay ni Speaker Martin Romualdez. And after that, mayroon na question tungkol sa affidavit niya, ang the one who signed ang affidavit niya po, authorized ang affidavit niya po, na hindi daw nag-sign. So, nagiging issue na naman yan po. And now, we don't know where he is. And according to Ping Lacson, Senator Ping Lacson, he will be invited again sa November 14. So, maghintay tayo po sa November 14. And I hope na
we can get more news and we will know what is really happening dyan po sa investigation. Anyway, sige, let's talk about itong scandal pa rin na dyan sa Pilipinas, the difference between ang PDAF and ang flood control projects. As you all know, no? I reported it dito po sa channel natin the other day na ang Sandigan Bayan ba yan? Yeah, ang Sandigan Bayan acquitted already si former Senator Juan Ponce Enrile, who is at the age of 101 na ngayon po, acquitted na po sa kaso ng PDAF. And of course, ang chief of staff niya, no, si Gigi Reyes, also acquitted together with Janet Napoles. 15 counts yun po, acquitted silang lahat. But si Janet Napoles was asked to pay or return back the stolen money po sa government treasury po. I don't know paano siya ibalik yung mga pera po, but I hope he will do that po, no? Now, it took more than a decade para malabas ang desisyon ng korte po sa kaso na ito po. It took more than 1 decade or 10 years po. More than 10 years. And ang resulta, acquitted sila. And you remember, not only these people are involved, no, sa kaso, no? I think there are congressmen, there are senators, no? I think there are something like more than 100 congressmen po, no? During that time, ang mga pangalan nila po lumabas, may transaction sila po sa Janet Napoles, no? Kay Janet Napoles. And mayroon yun witness, resource person po, si, ano ba yung pangalan niya? Guanzon? She was the one who also said that nag-deliver siya ang pera po. But hindi direct to the politician, but through the chief of staff. And if you remember, na kagaya ni former Senator Bong Revilla, no? He was jailed but acquitted also. Si Joseph, si Estrada, no? Si Estrada, Senator Estrada. Sino pa yun na, they were jailed po. But, lumabas din sila po. No? Acquitted din ang kaso nila after how many donkey years. And ngayon, some of them, again, are involved in this flood control projects po. So anyway, sige lang po. Kayo bahala. Let me share with you a video clip ngayon. Ang video clip that I'm going to share with you po, I got it kaninang umaga during the program of Ted Filon and Shasha or DJ Shasha po. They commented something on the issue po, no? On the issue. Itong acquittal of former Senator Juan Ponce Enrile, si Madam Gigi Reyes, and si Janet Napoles. So let me share with you itong video clip po, no? Itong video clip. And let's listen carefully. This, you will have the idea po what is happening dyan sa Pilipinas. Nandito. You all done. Ninyo itong naging desisyon ng Sandigan Bayan sa naging kaso po nila. Ang bagamat iginagalang po natin, sabi nga, desisyon na po ng Sandigan Bayan yan Wala nang apila ito sa prosecution kasi double jeopardy po ang tawag dyan. Nagdesisyon na po sa Sandigan Bayan. Basically po sinasabi nila, dalawang bagay lang. No? Yung prosecution po failed to prove beyond reasonable doubt yung guilt ng mga nasasakdal. Ano ibig sabihin nun? Opo. May doubt doon sa mga aligasyon ng prosecution. Wala ko tayong ganong detalye pero sinasabi po dito, dahil po sa doubt na yun, they have to resolve the doubt in favor of the accused. Kasi daw ho naman, wala naman daw talagang klarong-klaro na tinanggap ng mga akusado
Sinasabi po dito, parang yung mga liham na pinirmahan ni Declare Israel doon sa mga NGOs ni Napoles. ay request lamang daw sa pag-release ng PIDA funds at listahan lamang daw naman daw yung mga bayan na nandoon ang nakinabang. At kasi po, if you recall, di ba, may mga bogus na mga NGOs si Janet Lim Napoles. At pagkatapos meron siyang pinaka-secretary doon na punong abala sa pagle-ledger ng mga tumatanggap ng kickback. Yung mga letters na ito ay naka-address doon sa mga government agencies para mag-release ng pondo sa NGO na ito. Yung NGO bogus. Yung NGO pinangangasiwaan umano nito si Napoles. So pag nagkumpara sila ng pera, meron ng commission yung proponent. Tapos meron din sila. Ito ho yung skandalong ito eh. Pero hindi umabot ng trilyon unlike ngayon. Pero ito pinag-uusapan pa rin natin. Yung totality ay bilyon. Ngayon, may isa po dyan tumestigo. Ang pangalan po si Ruby Tuason. Na sinasabi niya during her testimony na siya po mismo ay naghatid ng pera. Hindi direktamente doon sa mambabatas. Dumaan doon sa Chief of Staff. Pero may question din sa kanya. Saan ka naman nakakita? Meron bang magnanakaw sa gobyerno pumipirma ng voucher? Wala. Ay na. Alam mo yun? Receive the amount as kickback for the... Hindi naman yan racket sa hosting. Diba? Para mapirmahan. Kahit acknowledgement receipt, walang ganon. Diba? Anyway, so sinasabi po din niya, no? Wala daw pong detalye. Yung specific amount, kung yung ilang tranche ito. Pati yung pati saro. Hinihingian siya ng saro. Opo, Mapapagantong hininga ka na lang talaga, ano? Opo. Kumbaga po dito, alam niyo ho yun, kung ganito po ang magiging panuntunan ng Sandigan Bayan, para meron na ho tayong pangitain, mga kapatid. Huwag naman po sana, kaya dito po, importante nga po na itong mga kaso isasampa at yung pong makakalap na mga ebidensya ay maaari po talagang tumindig sa pagkikilatis ng hindi ng depensa, kundi mismo ng Sandigan Bayan. Yan po si Ted Filon. They're talking about itong PIDAC walk. Ang Sandigan Bayan, sabi niya, Sandigan Bayan. Sandigan Bayan. Yan po ang desisyon ng Sandigan Bayan or Sandigan Bayan na na-acquit na after big huwa-huwa yon noon po. No? Malaking huwa-huwa yon. And sa bandang huli, after how many years, some of us already forgot it. Nakalimutan na tayo po. And lumabas ang announcement on a Friday. On a Friday po. Last Friday ito. Last Friday lumabas. No? Bakit kaya Friday, no? Is it because the following day, Saturday, Sunday, walang walang trabaho po? Why not do it during the, sabihin natin, working days? No, working days. But anyway, yan po. So, anong diferensya ngayon? Anong diferensya between this PDAF and, sabihin natin, itong scandal natin ngayon sa flood control projects? What are the differences, no? Okay, ang PDAF involves, I think, 10 billion pesos? Mga proyekto ito, no? Mga proyekto ito po. And may kontrabahan yun po ang congressmen, ang mga politicians natin, no? And then may mga commission din yan po, no? May mga commission yan po. So, parehas din, di ba? May commission din yun po sa flood control projects po. Sino din ang involved? Involved ang businessmen, business sector, like sa PDAF, si Janet Napoles. Dito naman ang mga contractors. Ang ngayon, very hot issue talaga, yun si Diskaya sa, sabihin natin, sa flood control projects. Diskaya, noon, si Janet Napoles. Janet Napoles po.
ang anak niya, I think it was somewhere in US po, na during that time when they're doing this kind of business, illegal business po, grabe din po ang anak ni Napoles, party left and right, spend money left and right po, no? They spend money left and right, and hindi lang maliit na pera, no? Hindi lang maliit na pera po. By the millions din po. Now, ito naman sa flood control projects po, grabe din mga anak ni Diskaya. No? They have what? More than 30 expensive cars po. No? And nag-aral din, o nakatira din po sa abroad. Maganda din ang buhay nila. No? Maganda din ang buhay nila. So, ganun yan po. Parehas, di ba? Parehas din po. Mayroon lumabas dito sa PDAF, lumabas si Ruby Tuazon. Sabi niya, ako yon nag-send ang, excuse me ha, ako yon nag-deliver ang pera, dirty money po, sa mga politicians. Ako yon nag-deliver sa mga politicians. Pero hindi direct sa politicians. Sa mga chief of staff sa ibang tao. May ledger kami. Sabi ni Ruby Tuazon, may ledger. You see? But ledger lang yon. Because, ang mga magnanakaw, no? Don't tell me, they have to sign mga resibo. Kasi si Ruby will tell them, okay, nandito na ang pera, you have to acknowledge receipt. I receive this amount, blah, 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 as payment of your commission in this project, blah, 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 blah. Yan. You think ang magnanakaw will sign? Hindi po. They will not do that. And nangyari yan po. Wala. Walang ebidensya. And they are not dealing in the banks. Cash money ito po para walang paper trail. Yun ang problema dito sa investigation natin. Both PDAF and flood control projects, nahirapan sila makuha ng ebidensya because walang paper trail. Hindi nagdaan sa mga cheque, sa bangko, cash money na ito po. No? Cash money na. Kaya nga sabi ni Diskaya, kami din, yes, we deliver, but hindi direct sa mga politicians, sa mga congressmen natin po, sa mga tao nila. And they deliver what? They deliver cash. So, ibig sabihin, walang paper trail. So, parehas din po, walang paper trail. No? Parehas din po. Parehas din involved ang mga politicians natin, na corrupt politicians. Parehas din ng investigate. No? Nag-investigate din po. Nagawa din ang Blue Ribbon Committee to investigate this thing po. No? May mga recommendations, so blah, 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 blah. And it was a big hoo-ha po that time. And then after that, dyan na po. After more than 10 years, last Friday, lumabas na ang desisyon ng Sandigan Bayan. Sandigan Bayan. No? Acquitted sila po. Acquitted itong mga tao. So, itong flood control projects, ganun din ngayon, nakikita natin, walang paper trail. Mentions mga politicians. And ngayon, proseso left and right, hearings left and right, kaya ng ICI, postpone lang sila. Sabi ang former congressman or si Under Secretary Roberto Bernardo, hindi ako maka-attend ang hearing ninyo kasi I need more time to do my homework. After that, iba na naman rason, I cannot attend dahil may sakit ako. And then, another incident, sabi ni Bernardo,
Undersecretary, I cannot attend kasi may sakit din ako. But hanggang ngayon, nobody's talking about kung mayroon ba nag-submit ang medical certificate. Sabi ang ICI, we told him to present ang ICI, but he's nowhere to be found naman, no? Ngayon, you don't know where he is now. So yan po ang sitwasyon. The only difference there, ang PDAF only involves 10 billion pesos. While ito ang flood control projects, we are talking about trillion of taxpayers' money. And then, ang common effect is nahirapan or ang publiko ay ang biktima. Parehas yun sa DAF, sa PDAF, and sa flood control projects, publiko po ang biktima dito. The other thing is that sa PDAF, medyo may swerte sila dahil the public cannot be reminded every day, no? Or once in a while about ang kaso nila. Well, itong flood control projects, every time may baha, every time may heavy downpour, every time may typhoon po, it will remind us of what itong flood control project. Yun lang po. Yun po, no? It will remind, no matter what the government will do or itong mga tao po trying to cover up, whitewash, pagdating ang ulan, yan na po. Pag uwi ang mga bata po sa eskwela, pagod na pagod, pawis na pawis po, and it will remind us na may kalukuhan po sa eskwelahan dahil wala silang proper school buildings or classrooms po. Yon ang problema. Now, let me share with you ngayon ang few video clips po, no? Video clips, footages, na ang DCMM, it's a legit media outlet dyan po sa Pilipinas, sa Manila, based in Manila. Now, they interviewed itong isang professor ng San Beda University International Graduate School. Si Professor Edmond Tayahu ba yan? Yeah. Nandito po ang interview, and I want to share with you po itong interview, no? About itong scandal ng difference between flood control projects and itong sabihin natin flood control projects and PDAF. PDAF po. So, nandito. Paano tayo? Let's see. Saan tayo? Okay. Hold on, ha? Anong cue natin dito? Medyo nakalimutan ko ng cue natin. But anyway, sige lang. Let's start with this. Let's listen to this. Ang magiging patayan lang natin ay yung mismong balita na napawalang sala, whether we like it or not, the reaction of the public will not be good, no? Negative, especially as you pointed out. Siyempre, ang sentimento ng mga tao ngayon is to have itong mga quote-unquote nang-aabuso ng gobyerno to be accountable, no? In other words, literally, people want blood, no? So medyo hindi maganda yung timing. Pero kaya kanina nung iniimbitahan ninyo ako, sabi ko maganda mag-imbita din kayo ng criminal lawyer, litigation lawyer, para maintindihan ng mga tao kung anong problema. Kasi lagi kong ine-emphasize na systemic yung problema natin, no? Whether we like it or not, katulad yan, kung ang pinag-uusapan natin ay graft and corruption,
may problema tayo palagi when it comes to paper trail. Kaya nga, yung nakikita natin sa flood control controversy, talagang limpak-limpak na salapi yung nakatenga dyan. Kasi hindi nila ginagamit nga yung regular banking system kasi may paper trail yun. Now, having said that, unless makakuha ka ng ganun na talagang dumping concrete evidence, mahirap kang mag-prosecute, mahirap mong mapatunayan na merong kinalaman ang isang tao. Kaya yun din ang rason kung bakit yung mga nababalitan na di umano'y involved, napakalakas ng loob magsabi na hindi kami involved dyan kasi palaging merong third party na nagbibigay at tumatanggap ng, alam mo na, ng kanilang kumbaga ninakaw. No? So, pagka hindi mo napatunayan yung direct link ng bigayan na yan, talagang ganyan ang magiging resulta. No? So, again, whether we like it or not, there's a problem with the justice system that we have in the country. Kaya nga, kailangan merong mangyaring konkreto dito sa ginagawa ng ICI kasi kung ganyan na naman yung magiging istorya niyan, katulad kay Napoles, ayan, katulad nung kay Senator Jinggoy at kay Senator Bong na nangyari, no? In fact, yung kay Senator Bong, kung hindi ako nagkakamali, may pinababalik din sa kanyang pera na ewan ko kung naibalik na, no? So all the more, it's not just an impression, but it convinces the public really, no, that crime pays, no? So, in other words, baliktad ang nagiging resulta. Okay, yan po ang boses that you listen, no? Coming from Professor Edmond Tayao. He is the lecturer, professor dyan po sa Sambeda Graduate School. Sambeda University Graduate School po. So, interview sa kanya yun po ang DZMM about the issue. About the issue. Correctin niya po. Sabi ko kanina, yun na ang problema po. Ang problema is ang justice system natin po. May problema tayo dyan. No? Since itong Blue Ribbon Committee is doing the investigation po in aid of legislation, sana po they will pass a law, no, on addressing itong mayroon tayong problema sa justice system. Sa justice system po. No? At saka, klarong-klaro din po, sabi ni Professor Edmond, na itong ano po is because walang mahirap makuha ng ebidensya dahil walang paper trail. Paper trail. Bakit walang paper trail po? Matalino ang mga corrupt, ang mga magnanakaw. No? Both ang sa business sector, mga contractors, ang government officials natin po, no? And ang mga politicians natin po. No? They deal in cash. Walang cheque-cheque po. No? Walang we will sabihin natin deposit sa bangko ninyo po. Wala po. No? And of course, walang signature that you receive a certain amount. No? Because walang magnanakaw will sign. No? Ebidensya na yun po in the future in the event something happens. So they will not do that. So yun ang problema natin. Yun ang problema natin po, which I hope the government can do something about it po. And focus sila po kung sino talaga ang mga tao involved, especially ang mga mastermind. Ang mga small fish po, yes, we have to get them. But ang mga Filipinos also want to see na ang mga buhaya, big fish po, dapat ikulong din. Because what is happening dyan po, ang mastermind po wala. Even sa PDAC po, ang mastermind wala. Don't tell me ang mastermind na yun si Janet Napoles. Ang mga senator lang po. Involved ang Speaker of the House noon, ang Senate President noon, or meron pa
mataas. Dito din, imposible din as what we hear from the media, imposible din ang mastermind si former Congressman Saldico or si Representative Martin Romualdez. Imposible din po. Mayroon talaga yun, mastermind. And this is what we want to know. Okay? Mayroon pa tayo dito. Another footage kay Professor Edmond. Alright? Professor Edmond. Let's listen to this footage po. Magagalit ng publiko, lalo na ngayon. Ang kaibahan ng kay Napoles at ang kaibahan nitong sa flood control controversy, tuwing uulan, at ito katatapos lang ng malakas na ulan, tuwing uulan at babaha, makikita ng tao, nararamdaman niya na naloko siya at ninakawan siya. Eh yung kay Napoles, hindi naman niya ramdam kasi hindi naman yun sa, kumbaga, ibang proyekto, no? Mga technical assistance supposedly na ginamit sa mga NGOs, yung mga ninakaw na pondo. Ito hindi, talagang it reminds you every time that there's a flood, it reminds you of the abuse of your political leader. At saka Kung walang mangyayari dito sa investigasyon ng ICIN, ako, talagang magagalit na tao dyan. Pero kung titignan mo pala yung pork barrel scam, parang 10 billion pesos. Eh, chicken feed. Ang liit pala niya. Kumpara, Professor, doon sa perang lumalabas ngayon, di ba? Talagang nakakalula. That's another, sorry, no, but with due respect, that's another, simplistic analogy. Kasi yung actual figure ang pag-uusapan natin, talagang imposibleng mas malaki yung nakawan ng mga nakaraang taon. Kasi by inflation na lang no? Yung 1 billion dati, siguradong comparable na yan sa 10 billion ngayon, o something like that, no? Kasi Mas malaki. 2013, di ba? Ang titingnan natin palagi yung percentage ng GDP or percentage ng budget. So pag tinignan mo, ang budget ng gobyerno before, billions lang, ngayon trillion na no? So yung percentage ng total budget ang titignan natin. Bottom line is nakaw. Whether you're talking about hundreds of pesos or thousands of pesos, nakaw yan. No? So, kung seryoso tayo ng pag-aayos, kasi kung sasabihin natin, mas malaki yung ninakaw ngayon, so saan natin lalagyan ng hangganan? So, pagka ba 100 million yung ninakaw, okay lang yun. No? Pero kapag 101 million pataas, hindi na okay. So, doon ka magkakaproblema the moment that you compare the actual figures, because whether we like it or not, ang nakawan at the present day will definitely be higher compared to previous. Pero sir, Yan, narinig ninyo po. Ang diferensya yan po, no? But anyway, whether you stole 1,000 or billion, 1 million or billions, nako pa rin yun. So, yun ang i-focus natin, no? Dapat ikulong ang mga magnanakaw. Ang problema lang dito po, may diferensya din. Kung, depende din kung sino nagnakaw. sabi ng mga tao, depende din yung kung sino nagnakaw. Kung ang magnanakaw ay ordinaryong Pilipino, nagnakaw siya ng grocery items, dyan po sa tindahan, worth 1,000 or 2,000 or even 3,000, no? Diretso siya sa kulungan. Pero itong mga tao, mga mayaman, may posisyon, nagnakaw sila by the billions or even trillions po, may proseso. May proseso po. We have to follow the process, justice system. Kaya nga, it boils down to the problem of sistema natin. Justice system natin. Ang sistema ng gobyerno. Bakit ang mga ordinaryong Pilipino, mga mahirap, nagnakaw sila, nakaw yon, it's a crime. Yes.
Pero bakit within 24 hours, diretso sila sa kalaboso o behind bars while waiting their arraignment. After arraignment, balik sila din sa kulungan and wait until the hearing or attend ang mga hearings po. They can only leave ang selda nila po kung ang korte will declare ang desisyon nila whether they are guilty or not guilty. If not guilty, then free men sila. If guilty, tuloy ang sentensya nila. Pero dito sa mga magnanakaw mayaman, hindi po. Hirap nga maghanap kay Saldico. No? Pero kung ang ordinaryong Pilipino nagnakaw po, madali mahanap po. No? Diretso sa kulungan. Pero dito sa mga tao, mayaman, may posisyon, you have to confront, you have to wait, no? Ang mga lawyers nila po, and nandyan na po. They will read the laws. They will interpret the laws. And lahat na yan po. You cannot blame the lawyer. The lawyer will always protect ang kliyente niya po, no? Kasi pera din yan sa lawyer, eh. Ganon yan po ang sitwasyon. Sige. Mayroon pa dito. Isa pang video clip tayo kay Professor Edmond. Let's listen to him. Ito po. Kasi alam mo, sa totoo lang, pagka tinanong mo lang, basic lang na question, bakit ba nagnanakaw yung mga opisyal sa gobyerno? Kasi simple lang ang sagot doon. Kasi pwedeng magnakaw. They can get away with it. No? Now, even the premise, no, kung ikaw madaling matem, pwede mo pang sabihin na hindi ka magnanakaw. Pangalawa, pag tinignan mo yung political setup natin, na matagal mo nang sinasabi, hindi siya political system, political setup lang. Ibig sabihin, nakabase lang lahat ng debate natin, pati mga magkakamag-anak, magkakaibigan, nag-aaway, no, dahil lang sa political issue, napakababaw dahil pagka tinignan mo, nag-aaway sa politika, hindi dahil sa issue, hindi dahil sa debates na programa, kung hindi kampihan ng mga politiko. Ngayon, ang tanong, yung pang kinakampihan mong politiko, sigurado kang malinis. Paano ba naging politiko? Paano ba nanalo yan? Sigurado ko, lahat ng tumatakbo gumagastos ng bill. Kahit sa barangay nga lalo na kung sa city ka tumatakbo bilang barangay, hindi imposible na abutin ng milyon ng pangkampanya mo. Ngayon, saan mo kukunin yung pangkampanya mo? Hindi ba sa sarili mo ding bulsa? O kung hindi man, kukunin mo yan sa mga, sabi nila, mga donasyon. At katulad nitong nangyari sa ibang mga politiko natin na lumabas na meron palang donasyon yung mga kontraktor. So, paano mo ngayon yan maibabalik? So, pagka pinasok mo na yung tanong na yun, imposible na hindi magnanakaw yung politiko mo kasi pera niya yung ginastos niya sa pagkampanya. Kung gumastos ka ba ng 5 milyon sa kampanya mo at nakapwesto ka na, ililimitihan mo ba yung babawiin mo sa 5 milyon? I doubt it. Kasi pagka nakita mo na nakakakuha ka ng ganong amount and you can get away with it, no accountability whatsoever, I don't think makikita mo pa yung ang tawag dito, pangangailangan na pepreno ka at kung iisipin mo man na pepreno ka, ang tanong, kailan ka pepreno? Anong amount yung pepreno ka? So, pag tinignan mo, systemic talaga yung problema. Meaning, kapag kami nagsabi sa yung politiko na, kung malinis ako, hindi ako involved na medyo mag-isip ka na. Pero hindi ko sinasabing walang politiko na lahat sila, no? I mean, for example, we can cite the late Senator Flavier, for example, and many other political leaders before. But when we're speaking of political leaders today, parang sinabi mong pareho yung Senado natin some 20 years ago compared to the Senate now. And the moment you say the Senate today is a stark contrast compared to the Senate before, it's the same way as saying that political leaders today are definitely not even, comparable
Alright, so narinig natin po, no? Totoo din yun. I totally agree with Professor Edmond. No? Pagdating sa election, labas mo ang pera mo, may mga donors ka, bakit ba mga businessmen mag-support ang candidacy ng isang kandidato po? Very obvious. And I think it's effect. No? Mas yung mga bata, they know this thing. Bakit ka? You will invest. Investment yun eh. You see? Bigyan mo sa kanya ng itong financial assistance sa kampanya niya po. In the event, nanalo yan po, then, wala kang problema sa mga projects. Makabawi mo yan na investment mo po. Diba? Ganon yun. Everybody knows that thing. Don't tell me they don't know. Ito mga politicians. When people will come and donate financial assistance sa kanya sa election, alam na nila yun po kung bakit. Huh? But kailangan din ito politician sa kampanya niya for him to get that position that he desire. May power siya po, may commission pa. May commission pa po. No? So, hindi naman lahat. I don't say everybody. No? Meron din tayo mga matalinong politicians, congressmen, senators po. Hindi naman lahat. Ang problema dyan po, penetrated na talaga po ang corruption sa mga politiko po. Noon pa. Pero noon, ang problema dyan, ang noon, konti lang ang ano nila, kickback nila, ang commission nila. Ngayon, mas lalo lang ngayon itong nag-start ng, kasi ang PDAF, they started it last 2013 yata yon po, no? Ang PDAF. So ngayon, itong flood control projects, na-expose na talaga ito po, and nandoon na gawa na talaga nila. This is a mafia style. For me, it's a mafia style, no? Mafia style corruption. Hindi pwede isang dalawang tao lang. Grupo yun sila po. No? And it will start from the NEP, from the National Expenditure Project for every year po. Then doon na mga insertions, mga amendments, no? And then may kontrabahan na sila po sa mga sa departments, like for example sa Department of Public Works and Highways, no? And then mayroon na sila mga contractors. And klaro na po, nakita natin po, no? In their initial investigations po, na ano talaga, may connection talaga. Ang mga contractors, government officials, mga politicians po. So, yon ang, this is reality po sa Pilipinas ngayon. This is really what is happening sa Pilipinas. And because of this, kawawa ang mga Pilipino. Tayo, mga ordinaryong Pilipino po, kawawa talaga. Sila, may corruption pa sila, maganda pa ang monthly salary nila. Yeah? Congressmen, I think they are receiving around 200 plus thousand pesos every month. Mga congressmen din po, around that figure, no? Maganda pa ang sweldo nila, may mga corruption pa sila. That's why you see mga politicians, not all. Tingnan mo ang buhay nila. Before they join politics, and politician na sila po, elected na, and after. Kaya nga, after ang term nila po, mag-rest lang sila ng 3 years, then balik na naman sila. Balik na naman sila. Dahil, mayroon talaga dyan. Hindi kagaya sa mga iba. Okay, I'm not saying talaga na, you see, politicians, after okay lang, presidente natin. You see, ang presidente natin si Tatay Digong. No? I'm sorry for those who don't support Tatay Digong, but I just want to put it out itong example.
Si Tatay Digong became the president, became a mayor, became a congressman, and finally he became the president of the Philippines. Tingnan mo ang bahay ni Tatay Digong sa Davao. Parehas pa rin eh. Even now, they even want to sell it. May mga news na lumabas na they want to sell it dahil ang gastos niya po dyan po sa The Hague. Because Tatay Digong is now under the custody of the International Criminal Court facing charges of crime against humanity. No? Pero nakita mo ba na may mga mansion siya po sa iba-ibang lugar? Hindi kagaya sa ibang congressman natin, senador natin po. Sa ibang parte ng mundo, sa ibang countries po, may ilan mga bahay, mansion, mayroon sila po. Sa Pilipinas, ilan ang mga bahay nila po. Hindi lang maliit na bahay po, mansion na po. Hindi pa sila kontento. That's why they keep on running every election po. Hindi pa sila kontento. Samantala ang mga kapwang kababayan nila po sa mga neighbors nila po, every day they can see kung paano nahirapan. Pero sila hindi. Hakot ng hakot sila po ang pera ng bayan. Saan ang konsensya nila po? Mahirap, ano? Ngayon, ang issue ng SALN. Statement of assets and liabilities and net worth. No? I'll give you one. Okay, I'm not putting down anybody. No? Pero, you see, ang SALN ni Senator Raffy Tulfo, he put it out sa ano na po, sa publiko na ngayon po. No? Ang joint SALN ni Senator Raffy Tulfo at saka ni Congresswoman ang asawa niya po, came out up to 1 billion po. They have what, 18 cars ba yun? Saka mga bahay nila po. And Senator Raffy Tulfo is now considered as one of the wealthiest senators, politicians. Although, nakita natin, it started from sa media and mayroon siya mga foundation po, no? And nakita natin po, there was also an incident wherein na-viral din ang anak niya, congressman, spent what 40 plus million in one party sa labas ng nasyon natin. So yun po, what is happening? Kaya nga dapat, we have to stop this corruption sa Pilipinas. If we are not going to stop this corruption po, kawawa. Siguro hindi na ang generation natin po. Ang generations ng mga kabataan natin ngayon and the generations to come. We have to think about the future po. Tayo, sunrise na, sunset na tayo po. Ang buhay natin is sunset na eh. But, sana lang po, habang buhay pa tayo po, let's try to help ang future ng mga kabataan natin po, ang youth, and the generations and generations to come. Kaya nga, kung may mga advocacies about graft and corruptions po, let us participate. Let us participate and encourage our children. For as long as it is a peaceful rally po, let us encourage them po because para sa kanila ito, hindi ito para sa atin. Hindi ito para sa atin. So, okay. Siguro, mayroon pa ako isa pa. Last one siguro, no? Last one. And si Professor Edmond, he was asked one question about SALN. Let's listen to this. That is at least a start, no? Nakikita natin
na kahit paano may mga politiko tayo na sensitive, and they feel that it's imperative for them to at least lead by example. No? But if the question is whether all the political leaders will respond in the same way, wala pa tayo doon. No? So, ako, I remain optimistic naman na meron pa din tayong nakikitang way na pagbago o pagbabago, but of course, it's not something that can happen overnight. Okay, maraming Okay, yun po. Yun si Professor Edmond Abosalen. So, sana lang po itong mga, now that, all the government officials, mga politicians po, they have to make public kung in the event that they want to know, somebody wants to know about ang assets and liabilities of certain politicians po, pwede na po, no? They can request already. Sana lang po this kind of privilege or opportunities given to us po will not be abused. Kasi I'm afraid baka mayroon naman tao dyan po just to destroy another person. No? They will, sabihin natin, use ang issue ng SALM ng isang politician po. No? Huwag naman po. No? Let's be professional and let's not take advantage of the privileges or opportunities given to us, ang gobyerno po. So, yon. So, siguro hanggang dito na lang ang programa natin, Nick Talk, the Real Talk with Nico sa araw na ito. Today is October 7 and it's a Monday. Ang Malaysia busy-busy pa kasi tuloy-tuloy pa rin ang sabihin natin ang ASEAN na summit dito po sa Malaysia, particularly dito po sa Kuala Lumpur, which is the capital city of Malaysia. So, maski paano, I hope I managed to give you mga information you deserve to know. And at least, I was able to give you some, hindi kayo nagiging blurred of what is happening dyan po sa Pilipinas, especially itong mga hot issues, no? So, mga hot issues, what is happening sa Pilipinas. So with this, once again, I would like to say thank you very much for making me a part of your day today. And let's prepare. Malapit na ang All Souls and All Saints Day. And I know, sa Pilipinas, busy-busy na po. And wag naman sana, no? Overpriced ang mga candles natin, ang mga flowers natin dyan po sa Pilipinas. Because, of course, pagdating na ang undas, ang celebration ng mga natin, ng mga namatay, no? So, don't take advantage po. No? Don't take advantage by overpricing ang mga flowers natin, ang candles natin po. And ingat palagi po. And ingat palagi when we go and visit, pay respect ang mga departed loved ones natin sa November 1. Sa November 1 po. So again, maraming salamat and ingat kayo. Malaysia, Sabah, the Philippines. God bless us all and I'll see you in my next episode. Bye. Take care and I love you.